Hello everyone! Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon guys ay panahon ng Kwaresma. Kaya ang gagawin namin ngayon guys ay magbibisita iglesia kami. So papunta kami ngayon sa unang simbahan na aming pupuntahan. Dahil nga para sa pagbunitan ng Kwaresma, kailangan na ang ating panahon ngayon ay ibuhos din sa pag-alaala sa ating mahal na Panginoon. Kaya maglaan ng oras para sa Kanya. Kaya ngayon guys, patungo kami ngayon sa simbahan, sa unang simbahan na pupuntahan namin, kung ilang simbahan ang madadaanan namin. Dahil yun ang nararapat sa panahon na ito. Ayan, magnilay-nilay guys. Siyempre po, welcome back to my channel, Hilda Chavez Evio, at magandang araw po muli. Papunta po kami ngayon sa simbahan. And so, ayan guys, tuloy-tuloy kami ngayon sa aming destinasyon. Ang unang church na pupuntahan namin ay, syempre, ang simbahan ng Manawag. So, ayan, travel muna kami guys ng mga 3 hours or pag medyo mabilis, 2.5, kaya na namin kunin ang biyahe namin. Kaya medyo malayo guys, ito ang una naming pupuntahan. Dahil, syempre, napaka-miraculous po ng simbahan ng Manawag at talagang dinarayo guys ang simbahang ito. Yan, medyo diretso lang ang biyahe namin. So ayan, medyo malapit na kami. At nakita na namin yung way kung saan kami dadaan. So ayan, dahil nung una akong pumunta dito guys ay medyo matagal na, kaya hindi ko natandaan ang daan papunta talaga. Kasi medyo field trip lang yung time na yon or company outing, kaya talagang hindi ko natandaan. So ayan, eto na, dito na kami sa daan. Ayan, nakikita na namin guys. Ganyan karami ang tao as in. Ayan, napakadami guys ng tao. At laging marami ang tao dito, hindi nawawalan. Ayan, maraming mga nagtitinda. Hindi yan nawawalan ng mga nagtitinda dito guys. Samot-saring paninda. Mga souvenir items. Ayan, ang dami. Ayan, marami na rin kami nakikitang mga tao dito sa simbahan. Eto na guys, ang bungandang simbahan ng Manawag. Ayan, kung tutuusin is simple lang, pero talagang dinarayo siya. At hindi ko lang alam kung ano ang talagang kwento at talagang gustong-gusto ng mga tao puntahan ng simbahan ng Manawag. Basta ang pagkakaalam ko ay kapag pumunta ka daw sa simbahan na ito ay talagang nabibless ka ng husto at natutupad ang mga wishes at kakaiba raw ang nararamdaman ng mga nagsisipunta dito. Ayan. Kaya para mas lalo naman akong mabless ay dumayo na rin ako dito sa unang simbahan. At dito muna kami sa mga souvenir items guys. Ayan, galing na kami guys sa loob. Hindi ko na lang ipinakita ang video at medyo nakakahiyang mag-video guys sa loob. Doon kami nagdasal, kung ano ang aming mga kahilingan, humingi kami ng patawad, protection, at kahit ano, pwede niyong idasal doon sa loob guys. Nagsindi na rin kami ng kandila. Tapos lumabas na kami kagad. Hindi na namin kinuhanan ng video guys dahil napakadaming tao. Talagang siksikan, halos hindi ka na makapasok, halos hindi ka na makalakad ng maayos. Kaya ang pagdarasal is nakastand na lang, tsaka talagang sa loob na lang at kung ano na lang ang kahilingan. So next naming destination guys ay syempre kakain muna kami ng lunch dahil inabot na kami ng tanghali. Ayan, dito kami sa Hardin ng Paraiso. Napakadaming kainan dito guys. Talaga, ang ganda ng lugar na ito. Ayan.
para naman talaga siyang paraiso. Garden na garden ang dating niya guys. Pero makakakain ka sa labas talaga, para ka nasa garden. Ang ganda. Kaya dumayo na kayo dito para na-experience ninyo ang ganda ng Pangasinan. Yan, ganito kaganda ang Pangasinan guys. Ayan, ang gandang puntahan. Napaka-fresh guys. Ayan naman si ako, ayan. Talaga nag-i-enjoy ako guys sa mga moment na ito. Talagang pagkagaling namin sa simbahan ay talagang feeling blessed na kami. Talagang naramdaman namin na blessed na kami ng gusto. Ayan, dito kami sa kubo. Ang kainan dito guys ay mga kubo. Parang nasa resort ka or beach, pero wala naman siyang paliguan. Restaurant lamang talaga. Ayan, pili muna kami ng aming kakainin. At marami naman silang mga menu na masasarap. Ayan, at nakapili na nga kami ng aming kakainin. So, relax muna habang naghihintay kami na lutuin ang aming pagkain. Dahil dito guys, kapag umorder kayo ay talagang lulutuin muna nila at maghihintay muna. So, ayan, naluto ng aming lunch for today. Ayan. Dahil ang mga kasama ko ay kakain ng rice, sila ay magra-rice. Next naman guys, ay nandito na kami sa lugar ng Tarlac. Balik na kami ng Tarlac after ilang oras ulit. Ayan, hindi ko na lamang guys kinover ang aming pagbalik dahil masyadong mahaba ang video kapag kinover ko yung pabalik kami. Dito na guys, ang aming second destination ay sa simbahan ng San Sebastian dito sa Tarlac. So bali guys, yung ibang mga simbahan, yung 6 na simbahan ay dito na namin gagawin sa Tarlac. Kasi talagang inuna namin ang Manawag dahil malayo. Yun talaga ang sinadya namin. At yung 6 churches ay dito na lamang sa Tarlac City. Yung sunod-sunod na mga lugar dito sa amin. So ayan, napakadami din ng tao, kaya dito na lamang ako guys sa kandila. Nagsindi na lang ako ng kandila dahil hindi na rin makapasok sa loob. Kaya dito na lang namin isasagawa ang aming prayer dahil medyo wala namang tao dito banda. Ang mahalaga dun sa loob ng simbahan guys, pumasok na lamang kami at nakinig ng misa dahil nga nagmimisa yung pare sa mga oras na ito. So ayan guys, dito sa simbahan na ito ako ikinasal. Ayan, ang simbahan ito ang aking pinagkasalan. Kaya masyadong mahal na mahal ko ang simbahan na ito. Masyadong memorable sa akin ang simbahan ito dahil dito ako ikinasal. Ayan. Next naman, ang aming pangatlong simbahan ay dito sa simbahan ng San Rafael, dito rin sa Tarlac City. Ayan, dito kami ngayon at papasukin lang namin para makapag-alay din ng panalangin. At itong aming pangatlong simbahan, syempre, bawat simbahan ay meron akong nakalaang panalangin, kahilingan, kung para kanino, hihingi ng patawad, protection, ayan. Pasok lang kami guys. Medyo walang tao dito. Parang kami lang muna ang tao. Siguro mamaya-maya yung mas ng panghapon.
Ayan, napakaganda guys ng simbahan nila at napakalinis. Talagang na-amaze ako sa linis ng simbahan nila. Ang ganda. Ayan, manalangin muna kami guys ng kahit ilang minuto lang para mapuntahan namin yung pang-apat na simbahan. So, ayan, umuusal lamang guys ng panalangin. Next, ay dito na kami sa St. Michael Archangel Parish. Dito sa San Miguel, Tarlac City. Ito ang aming pang-apat na simbahang papasukin. Napakaganda rin guys ng simbahan nila dito at maayos. Ayan, nanalangin muli at humingi ng kung anong mga kahilingan. At itong pagpunta ko dito ay bawat simbahan ay meron akong panalangin na inihanda. At alam ko naman guys na pakikinggan. Talagang nagsakripisyo po kami para sa Panginoon ngayong Holy Week. Ito na lamang ang munting alay ko rin sa paglimita sa kanyang pagpapakasakit. Okay, next naman na simbahan na aming pinuntahan. Ang panglimang simbahan guys ay dito na sa simbahan ng bandang Kapas na ito guys. Dito na kami sa bandang Kapas, Tarlac City. Ito ang simbahan din dito ay maganda rin at maluwag, malinis. Ayan, pasok lang kami guys at nananalangin muli. Ayan, wala muling tao at parang kami lang ang pumapasok sa mga simbahan muna dito kasi ang mass is mamayang hapon pa, kaya inagahan namin para talaga makapanalangin kami nang wala pang maraming siksikan tao. Hindi katulad dun sa Manawag nung pumunta kami, talaga napakadaming tao. Kaya dito guys, naaalay namin yung panalangin ng taos puso. Okay guys, next naman na church na pinuntahan namin ay dito na sa San Nicolas Church. Ito guys yung pang-anim na simbahan na aming dinayo, San Nicolas Church. Ayan, madalas din po akong pumunta sa simbahan na ito. Once na napadpad kami sa lugar na ito, pumapasok po talaga kami sa simbahan na ito. Ayan, pasukin natin uli. At medyo may tao na guys kasi inabot na kami ng medyo hapon at nag-uumpisa na ang mass ng panghapon sa mga Catholic Church. Kaya medyo matao na dito ngayon. Dumadami na ang tao. Alam niyo guys, napakasarap sa pakiramdam na nagsasakripisyo ng ganito para sa Panginoon. Wala pong katulad at hindi matumbasan ang sayang nararamdaman kahit napapagod kami. Ayan, at sa araw na ito is araw talaga ng palaspas. So yan guys, nandito na kami sa last destination namin sa Santo Cristo Parish, dito sa aming lugar sa Tarlac City. Ito guys talaga ang simbahan dito sa aming subdivision. Ayan, dito sa aming baryo, ito ang aming simbahan. Mahal naming simbahang Santo Cristo Parish. Ito po ang aming last destination at dito ay nag-uumpisa na ang mass dahil inabot na po kami ng 5 o'clock p.m. Ayan, kaya marami ng tao at nag-umpisa na ang kanilang misa. So ayan, sumabay na lamang kami guys sa mass ng pari. At ang huling panalangin ay amin nilang dinasal. Ayan.
So ayan guys, finally natapos namin yung 7 simbahan na pinuntahan namin sa aming bisita iglesia. So ngayon po ay nakauwi na kami at talagang napagod kami pero sakripisyo po. Talagang sulit po ang pagod, alang-alang po sa pag-alaala sa ating Panginoon. Talagang ito po ang way ko para sa makapag nilay-nilay para sa kanya. So kahit napagod kami, sulit na sulit po ang 7 simbahan na pinuntahan namin. So ayan, sa bawat simbahan po ay pwedeng manalangin, humiling ng inyong mga kagustuhan, humingi ng tawad at nasa sa inyo na po kung ano po ang dapat ninyong gawin. At ang gusto ninyong sabihin sa ating Panginoon at talagang mapapakinggan po yan. So ayan guys, sana ay lahat tayo ay sumabay ngayon sa pag-alaala ng ating Semana Santa at sana guys ay hindi lamang sa panahon na ito natin alalahanin ng ating Panginoon, kundi sa araw-araw ng ating buhay. Talaga naman pong nakakagaan. Pag inuna po siya, sigurado ang biyaya sa inyo ay umaapaw po. Kaya, thank you very much guys for watching at sana guys ay maging maayos ang ating pagselebra ng Semana Santa. So, ayan po. God bless everyone!